na yan. Nakita ko yung manager natin pabalik na sa kitchen. Kaya kung gusto mo pang balikan yung part-time job mo bukas, lubayan mo na yung cellphone. Bilis na! O sige, magkita na lang tayo mamaya ha. Gawa na lang natin ng paraan, okay? O sige na, babalik na ako sa trabaho ko. Ay, sorry, Ira ha. Pati ikaw nadadamay ka pa sa akin if ever na mahuhuli ako. Okay lang. Alam mo naman na hindi kita matitiis, di ba? Dahil kaibigan kita. Tsaka ako ang nag-recommend sa'yo dito. Ayoko may masabi ang mga boss sa atin. Teka nga, sino ba yung tumawag sa'yo? Si Ian na naman ba? So, ano daw ngayon ang kailangan ng magaling mong jowa? Magpapasponsor na naman ba ng sapatos? Bagong t-shirt? Saka skin ng online games? O baka magpapabayad ng fee sa gym? Ikaw naman oh. Sobrang harsh mo naman kay Ian. Parang hindi mo naman siya naging dating classmate. To think na halos kapitbahay mo nga lang sila. Yun nga ang sinasabi ko, no? Ilalang kilala ko ang boyfriend mo. Alam na alam kong likaw ng bituka niyan. Kaya nga, nagtataka ako kung bakit mo siya nagustuhan eh. Matino lang siyang tignan pero deep inside, ay Diyos ko, palaasa. As in, nakaasa lang lagi sa'yo. Maraming beses ko na yung sinasabi. Kaso ayan, porque may itsura ang mokong na yun, ayan, fall na fall ka naman. Ira naman. O bakit? Totoo naman, di ba? Sige, sabihin mo nga sa akin kung ano yung tinawag niya sa'yo kanina, Aber. O, di ba? Eh, wala kang masabi sa akin dahil totoo yung hinala ko. I'm sure, nangungutang na naman yun. Ay, naku. Hindi ah. Nangamusta lang siya kanina. Huwag mo naman sanang masyadong dinadown yung nobyo ko, no? Kahit ganun yun, alam mong mahal na mahal ko yun. Ay, 4:00 na. Nasaan na kaya si Ian? Halos 1 oras na ako naghihintay sa kanya dito sa lansangan ah. Ako, baka malate na ako sa unang klase ko pag hindi pa siya dumating. Pero okay na din yun. At least nauna na ako sa pagpunta rito sa school. Kung malalaman niya kasi na hinihiraman ako ulit ng pera ni Ian, baka kung ano na naman ang masabi niya sa boyfriend ko. Sorry, mahal ah. Ay, ang traffic kasi. Napaghintay tuloy kita. Nainip ka ba? Medyo. Pero okay lang, hindi naman talaga natin kontrolado ang traffic. Kumusta na nga palang tatay mo? Nailabas na ba siya ng ospital? Sobrang init kasi ngayon kaya mas makakabuti na wag na lang silang magbilad sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi naman kasi maiwasan at sa construction ng trabaho ni tatay. Pero maayos naman siya ngayon. Kinulang lang talaga ang pambili ng gamot. Kaya pasensya ka na, mahal, kung sa'yo na naman ako lalapit ah. Yang na nga ako sa'yo eh. Kaso, kailangan talaga eh. Okay lang kung para naman yun sa pamilya mo. Malapit naman sila sa puso ko eh. Kaya ito oh, tulong ko na lang yan para pambili ng gamot ng tatay Isidro mo. Mahal, salamat talaga. Matutuwa si tatay dito sa binigay mo. Mahal, alam mo, napakaswerte ko talaga sa'yo. Ba? Hindi lang maganda at matalino. Masipag at saksakan pa ng bait. Ikaw talaga oh. Huwag ka na nga mambola dyan. Uy, hindi ako nambobola, hindi ako marunong. No? Nagsasabi lang ako ng totoo, mahal. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Hayaan mo, mahal. Makakabawi din ako sa'yo balang araw. Ang drama mo naman. Hindi ka naman iba sa akin. Tsaka, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Siyempre naman, ano? At alam ko din na alam mo na mahal din kita. Ikaw lang talaga. Wala nang iba. Promise. Cross my heart. Anak, Melanie, papasok ka ba? 7:00 na oh. Baka malate ka na. Ay, naku. Umaga na pala.
Nay, salamat at kinatok niyo po ako Kung natagalan pa po ako sa pagkakahiga, siguradong malilate na ako. Napuwit po kasi ako sa pagre-review Finals na po kasi. O siya, naghanda na ako ng almusal anak. Siguraduhin mo nakakain ka bago ka umalis para may lakas ka. Ikaw nga itong working student. Nag-aaral ka at nagtatrabaho ka pa para sa pamilya natin. Kung hindi nga lang na-stroke ang tatay mo, hindi maagang nagretiro. Di sana hindi mo na kailangang pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Nay naman, okay lang po yun. Gusto ko naman yung ginagawa ko Nakakapag-aral ako ng libre dahil sa scholarship. Natutulungan ko naman kayo sa mga gastusin dito sa bahay. Tsaka nakakapag-aral din yung mga nakababata ko pong kapatid. Sabi nga po ni tatay, ang hirap, hindi naman yan bumubukol. At pag may isang bagay kang pinaghihirapang gawin, may mabuting resulta kang hihintayin. Oh, Melanie, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang problematic budget problem na naman ba yan, ha? Oo May bago pa ba dun? Marami kasi talaga akong obligasyon sa buhay. Kaya nga gustong-gusto ko na makagraduate para makuha na yung diploma ko at makahanap ako ng permanenteng trabaho. Grabe, kakasweldo lang natin kahapon tapos problematic ka na naman agad. Ay, sa bagay, breadwinner ka kasi. Solo mo lahat ng gastusin sa inyo. Tama ka dyan. Ay, oo nga pala. Alam mo ba yung balita sa lugar namin, ha? Sinuwerteng manalo sa sabong si Mang Isidro. Malaking halaga nga daw yung tinamaan, kaya ayun, buong magdamag ngang may inuman sa kanila. As in, hindi nagpatulog. Dahil ang lalakas mag-video ko yan, papangit naman ang boses. Ano? Ang ibig kong sabihin, sino? Sino nanalo sa sabong? Si Tatay Isidro ba? Yung tatay ni Ian? Tumpak, siya na nga. Yung tatay lang naman ng boyfriend mo, may pangalang Isidro sa lugar namin teka, bakit namutla ka? Hindi mo ba alam? Hindi man lang ba sinabi sa'yo ni Ian yun? Hindi baka mamaya pa lang siguro niya sasabihin sa akin yung totoo na nabalitaan mo. Ano ba yung sinasabi ni Ira? Imposible naman kasi. Paano man kapag sasabong yung tatay ni Ian kahapon, inatake nga raw sa puso at naisugod sa ospital. Sa sobrang pag-aalala ko pa nga, at saka gusto kong makatulong kay Ian, naibigay ko pa sa kanya yung extra money ko. Naku, imposible namang niloloko ko ni Ian. Hindi niya yung magagawa sa akin. Oh, Melanie, bakit natahimik ka? Iniisip mo bang singilin na si Ian sa mga utang niya sa'yo, ha? Great timing, ha? Siguradong nakabalato yun. Singilin mo na. Naku, Ira, maganda ang idea yan. Ang mabuti pa, sumama ako sa pag-uwi mo mamaya. Ha? Bakit? Seryoso ka ba sa paniningil? Gagi, hindi. May gusto lang ako siguraduhin. At masisiguro ko lang yun kapag nakita mismo ng sarili kong mga mata. Buisit naman pare. Bakit ito lang yung ibibigay mong pera sa akin? Hindi mo ba alam ang mahal ng per gramo ng tinira mo? Gusto mo bang samain tayo pareho sa grupo ni Berto? Hinaan mo naman ang boses mo, Melvin. Baka mamaya may makarinig pa sa atin Basta, hawakan mo muna yan, pauna lang yan. Wala pa kasi akong pera dito Yan lang binigay ni Melanie. Kung ano-anong dahilan na nga sinabi ko sa kanya. Hayaan mo sa susunod. Mas malaki na dyan ang ibibigay ko. Sira ulo ka ba? Bakit hindi ka humingi sa airpot mo? Nanalo sa sabong yun. Gusto mo ba grupo pa ni Berto ang pumunta sa inyo para maningil, ha? Huwag naman. Grabe naman. Saka, konti lang naman ang napanalunan ni tatay Hindi ganun kalaki yun. Kulang pa nga yun sa pang-inom niya Basta pangako ko sa'yo, mag-aabot na lang ulit ako sa'yo sa susunod na araw. Kaya bigyan mo naman ako kahit konti lang Sige na. Sige. Kaso,
Huwag kang papali ulit sa pagbabayad, ha? Sasamain talaga tayong pareho niyan. Oo, kung bahala dun. Halika, samahan mo muna akong manood ng NBA game sa Arena Plus habang nagpapalipas tayo ng oras dito. Alam mo pare, sa Arena Plus na ako nanonood ng iba't ibang games gaya ng PBA o kaya NBA. Mas convenient kasi. Okay na okay talaga. Ah, nag-download na rin ako ng Arena Plus app. Usong-uso ngayon yan. Kaya hindi talaga tayo dapat magpahuli. Sabihin mo rin sa grupo na mag-download sila yan ha. Oo ba? Maganda ang Arena Plus pare. Panalo ka dyan. Sinabi mo pa. Aba nako, narito pala ang mabait kong mama nagangin. Halika anak, pumasok ka sa loob ng bahay. Isidro, halika nga't may bisita tayo. Magandang gabi po, Nanay Celia. Mano po? Eto nga po pala yung mga prutas para po kay Tatay Isidro. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Nako, salamat dito sa mga prutas ha. Paborito nga namin ito. O, maupo ka na muna. Ay, siya nga pala. Wala nga pala si Ian. Akala ko nga ay magkasama kayong dalawa. Kanina pa kasi umalis at may klase daw. Wala pong klase si Ian ngayon, Nanay Celia. Baka po nagpunta sa gym. Ay, nako. Oo nga. Dapat ay sinabihan mo na rin na umuwi na. Okay lang po, Nanay Celia. Ang totoo po, dumalaw lang naman ako kay Tatay Isidro. Ay, eto na pala si Isidro. Ay, pagpasensya mo na't medyo nakainom yan. Ay, Tatay Isidro, magandang gabi po. Mano po? Narito pala ang aking manugang. Kaawaan ka ng Diyos. Nako, pasensya ka na anak. At masakit pa ang ulo ko kaya nakahiga na ako. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na uminom kagabi. Nasobrahan yata ako. Nagka-hangover. Hangover po? Bakit po kayo uminom ng alak? Ang sabi po sa akin ni Ian inatake kayo sa puso kahapon at nadala po sa ospital. Totoo po ba yun? Stroke? Ano bang... Teka lang. At bubuksan ko ang pinto. Oh, Ian. Mabutit nandito ka na. Ano bang sinasabi ni Melanie na na-stroke daw ako? Opo tay, di ba? Di mo maalala? Sobrang nag-alala nga kami sa'yo eh. Kaya nga sana huwag ka nang pumasok sa construction kung sobrang init lang din naman. Tumataas kasi ang BP mo at baka maulit na naman ang atake mo tulad kahapon. Oo nga pala. Nako, pasensya na. Napag-alala ko kayo. Mahal. Anong ginagawa mo dito? Kumain ka na ba? Dito ka na maghapunan. Ay, siya nga naman Melanie, dito ka na kumain. Maluluto ng ulam namin. Mahal. Wala ka yatang kibo. Nagugutom ka ba? Okay lang ako. Alam mo kung anong hindi okay? Ikaw at yung pagsisinungaling mo sa akin. Anong pagsisinungaling ang sinasabi mo, mahal? Ano ka ba? Akala mo siguro hindi ko malalaman na nagsisinungaling ka lang sa akin kahapon, ano? Iyan, 3 taon na tayo magkasintahan. At sa 3 taon na yon, kilala na kita. Sabihin mo nga sa akin, tama ba na ginamit mo yung dahilan ng tatay mo para lang sa konting pera na hinihingi mo sa akin? Di ako nagsisinungaling sa'yo, mahal. Pangako ko yan. Ikaw ba naman na walang ginawa kundi ang mahalin ako ay pagsisinungalingan ko pa? Hindi ko magagawa sa yun. Kung nasaktan man kita o kung sumama ang loob mo sa akin, sorry, huwag ka na magalit.
patawarin mo na ako, please. Teka nga dito. Mag-usap muna tayong dalawa ng masinsinan. Teka lang, Ian. Saan ba tayo pupunta? Huwag ka mag-alala. Doon tayo sa tahimik na lugar para makapag-usap tayo na mabuti. Baka kasi akalain pa ni nanay at tatay, nag-aaway tayo rito. Anong ginagawa natin dito sa kwarto mo? Makakahiya sa mga magulang mo. Lumabas na tayo. Dito na lang muna tayo habang galit ka pa sa akin. Gusto kong alisin ang inis mo at ang pagdududa mo, mahal. Ano ba? Baka may makakita sa atin dito, nakakahiya. Halika na kasi, lumabas na tayo. Sandali lang to. Walang makakakita sa atin dito. Walang iistorbo sa atin. Isa pa. Miss na kita, mahal eh. Mahal mo ako, di ba? Patunayan mo sa akin. Saglit lang naman to eh. Please. Uy, ang aga-aga nakasmile ah. Para kang isang bulaklak na nadiligan ng mga talulot. Oh, grabe ka ha? Ano naman ang alam mo sa mga ganong bagay? Wala ka namang nobyo, Aber. Hi friend, nasa edad na tayo no. Kung wala akong boyfriend, nakakapanood naman ako sa TV kaya hindi ako inosente. Oo nga pala. Ano nangyari sa lakad mo kagabi ha? May nalaman ka bang katotohanan? O baka bagay ang nakita mo sa bahay ni na Ian? Matigas pa yan, ha? Ano ba yung sinasabi mo ha? Puro kakabastusan eh. Dinalaw ko lang yung mga magulang ni Ian. Alam mo naman na, madalang din ako magpunta sa kanila eh. Ay, sa bagay. Siya nga pala, Melanie. Mamaya ako naman ang sasabay sa'yo, ha? Birthday ni Lloyd eh. Nag-iimbita sa kanila. Since malapit lang ang bahay niya sa bahay niyo, sabay na lang tayo pumunta. Konti nga lang tayong imbitado. Alam mo naman, nakastama yun sa'yo. Lalong wala akong ganang pumunta. Ayokong isipin ng Lloyd na yun na may pagtingin ako sa kanya. Pagkatapos ko siyang busted din. Tsaka baka magalit si Ian. Bakit ba kasi hindi mo naging type si Lloyd eh? Mas nauna pa nga siyang manligaw sa'yo kaysa dun sa jowa mong sablay, di ba? Alam mo, kung ako ang papipiliin, kay Lloyd na lang ako. May itsura din naman yun. Mabait, responsable, matalino, masipag, at higit sa lahat, mukhang hindi ka hahayaang gumastos kahit isang singkong duling sa mga date nyo. Hindi ka tulad ng kakilala ko, na imbis na ilibre ka, ikaw pang laging taya. Ay nako. Alam mo, Ira, ang puso hindi natuturuan. Mararamdaman mo lang na mahal mo yung isang tao kapag masaya ka nakasama mo siya. Ikaw nga, di ba? Wala kang boyfriend. Pero ayaw mo sagutin si Melvin na patay sa'yo. Friendzone lang sa akin ng lalaking yun. At saka, kaibigan yun ng jowa mo, kaya autopass. Dahil sure na may pagkatama din yun. Kita mo nga, pareho silang irregular ang klase ni Ian dahil may mga back subject sila. May itsura naman siya. Masagwa nga lang. Ano ka ba, Ira? Puro ka talaga kalokohan. Kanino ba yung binabalot mong regalo? Ang ganda naman yata ng sapatos na yan at mukhang mamahalin. Ito po ba, Inay? Ay, regalo ko po ito kay Ian para sa graduation namin. Matagal ko na po itong napag-ipunan eh. Graduation? Akala ko ba'y hindi pa siya makakagraduate ngayong taon?
Balita ko, marami pa kasing bagsak na grade yan. Sayang at akala ko ay kay Lloyd maibibigay regalo na yan. Aba, noong mag-birthday siya noong nakaraang araw, hindi ka nagpunta. Halos dalhin nila ng nanay niya dito ang lahat ng handa niya. Maipatikim lang sa'yo mga pagkain. Sayang at hindi pa kayo nagkagustuhan. Napakabait ng batang yon. Nay, si Ian po ang nobyo ko. Tsaka mabait din naman po si Ian ah. Marami lang talagang hindi magagandang balita ang nasasagap niyo tungkol sa kanya. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Alam mo ba na nai-issue pa nga ang lalaking yun na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Nay, sobra naman po yung balitang yan. Hindi po yan totoo, Nay. Hindi porkit wala pang napapatunayan sa inyo yung tao, masama na siya kagad. Bigyan niyo naman po siya ng chance, Nay. Ang importante, hindi naman niya ako niloloko. Inaalagaan niya po ako at siguradong hindi niya ako sasaktan. O sige anak, hindi ko naman hahadlangan ng kaligayahan mo. Sobrang pasasalamat namin sa iyo ng tatay mo at ang mga kapatid mo sa lahat ng naitulong mo sa pamilya natin. Siyempre, gusto ko ay masaya ka palagi at ayoko nang masaktan ka sa bandang huli dahil kami rin ng tatay mo ang unang masasaktan. Hanep paring Ian ah. Pangmalakasan ng sapatos natin ngayon ah. Siyempre. Alam mo, outfit check. Regalo sa akin to ni Melanie, pre. Para sa graduation daw to. Kaso, alam mo naman, di ba, na hindi pa ako makakagraduate. Kaya, binigay na rin niya sa akin. Ganda, no? Oo, original to, pre. Mahal to. Nakakaingit naman na magkaroon ng girlfriend na tulad ni Melanie. Hindi pa siya mayaman yan, pero galante na. Ano pa kaya kung makahanap na siya ng mas magandang trabaho? Baka lahat ng ipabili mo, bilhin nun. Sarauno ka talaga. Alam mo, pre, siya kasi ang meron ngayon eh. Siya ang kumikita, kaya siya muna ang magastos sa amin. Pag naman ako na ang may pera at big time na ako naman ang magre-regalo sa kanya. Teka, pre, sino yun? Sino ba? Yun o. Yun. Yung babaeng kakapasok lang dito sa gym. Yung nakapulang shorts. Grabe, pre. Ganda ng katawan. Parang gitara. Liit ng bewang, pre, oh. Parang ano? Sarap hawakan, pre. Si Lorraine ba, pare? Bagong instructor yan dito sa gym. Batang-bata lang din at sariwa. Pas tayo sa ganyang mga babae, pre. Kasi kung si Melanie, laging nagre-regalo sa'yo, siguradong yung mga ganyang babae, gusto naman na lagi silang nire-regaluhan. Pare, alam mo namang wala akong maiaalok sa kanya kundi ang katawan ko lang eh. Saka hindi ko naman siya seseryosohin, Brad. Magpapakilala lang ako sa kanya. Ang ganda ng pangalan niya, pre. Ano? Lorraine. Yan, Kasing ganda niya, pare. di ba? Hi, Melanie. Kumusta? Uuwi ka na ba? Payong ka ba? Halika, sabay na tayo. Lumalakas ang ulan eh. Okay lang ako, Lloyd. Ang totoo may usapan kasi kami ni Ian na susunduin niya ako. Hihintayin ko na lang siya. O sige, hihintayin ko na lang din na magkaroon ka ng kasama bago ako umalis. Madilim na kasi talaga ang langit kahit hapon pa lang. Isa pa, konti na lang ang tao sa school kaya baka delikado na. Huwag na. Okay lang talaga ako kaya pwede ka nang umuwi. Parating na rin si Ian. Melanie, sa tingin ko, hindi na makakarating si Ian. Ano? Bakit naman? Ang alam ko, may sinamahan siyang babae na kasamahan nila Melvin sa gym. Paano mo naman nalaman yun? At bakit may napasok na babae sa usapan? Walang babae dun sa gym nila, okay? Narinig ko lang kay Melvin. Kausap niya kasi yung isang kaklase natin. Tapos,
Nakita ko rin si Ian. At yung babae na sumakay ng... Tama na. Alam mo kung maninira ka lang ng kapwa mo, tumigil ka na lang, Lloyd. Hindi kami maghihiwalay ni Ian ng dahil lang sa paninira mo sa kanya, okay? Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nag-aalala lang din ako sa'yo. Kung gusto mo, bakit hindi mo siya tawagan para malaman mo? Okay, sige. Basta kapag napatunayan ko na mali ka, huwag na huwag ka nang lalapit ulit sa akin. Hello? Hello, sino to? Nasaan si Ian? Ian, may tumatawag sa'yo. Sino ba to? Ikaw ang sino? Bakit ikaw ang may hawak ng cellphone ng boyfriend ko? Ay, bira naman. Sino naman kaya ang istorbo na to? Nahantok ako eh. Buwet ako kaka-video call namin Lorraine kagabi. Anak! Iyan, gumising ka na tanghali na. Wala ka bang pasok? Si nanay talaga oh. Panira kayo ng araw. Nay! Wala akong pasok ngayon. Mamaya na ako lalabas dyan. Lumabas ka na't may sasabihin akong importante sa'yo. Sige oh, sandali lang. Nay, istorbo naman kayo eh. Nagpapahinga yung tao eh. Ano bang importante sasabihin nyo sa akin? Eh kasi anak, due date na ng kuryente natin ngayon. Pag hindi pa tayo nagbayad, mapuputulan na tayo. Eh kahit nga yung bound sa eskwela ng mga kapatid mo, wala rin akong mahiraman. Wala namang nagawa ang tatay mo sa ngayon dahil wala siyang trabaho sa construction site. Yung napalano na naman ng tatay mo sa sabong, ayun, ibinayad na sa utang. Tapos pinatalo din sa sabong. Eh paano na lang tayo ngayon, anak? Nay, nag-aaral pa lang din ako ngayon. Dapat ba na sa akin yung iasa ang mga bagay na yan? Pambihira naman oh. Ang sakit naman sa ulo ng problema nyo, Nay. Alam ko, anak, pasensya ka na. Eh, naisip ko lang kasi na baka pwede ka muna humiram ng pera sa nobya mong si Melanie. O di pa may trabaho naman siya habang nag-aaral. Papahiramin ka nung katulad ng dati. Eh, sabihin mo babayaran ko din kagad kapag naka-extra na ako sa paglalabada ko. Nay, alam nyo, 3 araw na akong di pinapansin ni Melanie. Paano ako hihiram ng pera doon kung hanggang ngayon may galit siya sa akin? Ano? Eh bakit naman siya nagalit sa'yo, anak? May nakakita kasi sa akin na may kasama akong ibang babae, Nay. Nalaman yun ni Melanie. Ayun, galit sa akin. Ikaw naman kasi. Eh bakit naman kasi nagpapahuli ka, anak? Kung may iba kang babae, siguraduhin mong hindi malalaman ng nobya mo. O paano na tayo ngayon yan? Ay nako, ang mabuti pa, makipagbati ka na muna kay Melanie. Mahal ka naman nun tsak napatatawarin ka nun. At pag okay na kayo, humiram ka muna ng pera. Ano, maliwanag ba? Para naman ganun kadali yun, Nay, kung makapagsalita kayo. Pero sige, titignan ko po ang magagawa ko. Hay nako. Ang pagkain, kinakain yan, Melanie. Hindi yan pinaglalaruan. Huwag kang trying hard, ah. Hindi ka playgirl. Ang may kakayahan lang ng maglaro ng damdamin ng kapwa niya ay ang nobyo mong yang si Ian. Siya lang yon, okay? Ira naman. Ayan ka na naman Nananahimik na nga ako dito Well, friend, nakakatakot ang pananahimik mo. Pwede bang huwag ka nang mag-focus sa heartache mo? Isipin na lang natin ang gagawin natin next week after ng graduation. Sana makapag-apply na tayo ng trabaho. At matanggap sa may matinong sahod, no? Oo, iniisip ko naman yan Kaya lang, talagang occupied pang isipan ko dahil kay Ian.
Alam mo namang 3 days na siyang hindi nagpapakita sa akin. Baka tinatamad ng manuyo. Since hindi kayo nagkasundo nung unang araw na nag-away kayo. Ay, Diyos ko naman kasi yung boyfriend mo eh. Huli na, lulusot pa. Ira, hindi ko naman siya nakitang may kasama. Ang mali ko, naniwala agad ako kay Lloyd. Malay ko ba kung sinisiraan lang niya si Ian sa akin? Ba't ba kasi nagpadala ako sa emosyon ko at nagalit na lang bigla kay Ian eh? Yan tuloy ang nangyari. Hala, akala ko ba ikaw mismo ang nakarinig na may babaeng sumagot sa cellphone niya? Eh, kaya ka nga nagalit, diba? Tsaka hindi makasagot si Ian sa'yo nung sinita mo siya at feeling mo nagsinungaling siya. Tapos ngayon, parang sarili mo pa yung sinisisi mo. Ano ka ba naman, Melanie? Mahal ko si Ian eh. Yun ay isang bagay na hindi mo maiintindihan, Ira. Dahil hindi mo pa naman nararanasan ng magmahal. Ay, wow! Alam mo, friend, kung katulad lang naman ng jowa mo yung demanding na magiging jowa ko, autopass ako dyan, no? And please, okay lang na magmahal ka. Ang hindi okay ang magpakatanga ka, lalo na sa pagmamahal. Tama kayang sinabi ni Ira sa akin na malamang ayaw na sa akin ni Ian dahil nakahanap na siya ng ibang babaeng mamahalin. Paano na ako ngayon? Hindi ko ma-imagine ang buhay ko nang wala si Ian sa tabi ko. Ngayon pa na maisubo ko na sa kanyang lahat. Ian, nasan ka na ba talaga? Ian, nasan na kaya yun? Miss na maganda. Nag-iisa ka yata. Pwede bang ako na lang ang maging kasama mo ngayon, ha? Ian? Anong ginagawa mo rito? I mean, bakit ka nandito? Anong ginagawa ko dito? Siyempre, inaabangan kita. Hindi kasi ako makapasok sa loob ng school dahil nahihiya ako eh. Lahat kayong naroon ay mga gagraduate na. Samantalang ako, hindi. So ano, kumusta ka? Inaabangan mo ko? Totoo ba yan? Ang ibig sabihin ba niyan eh, hindi mo talaga ako pinagpalit sa iba? Pinagpalit sa iba? Ano ka ba naman, mahal? 3 years na tayo, ipagpapalit pa ba kita sa iba? Wala naman akong iba eh. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo noon, nakasamahan ko lang sa gym yung sumagot ng cellphone ko. Ikaw lang tong hindi naniniwala sa akin eh. Kaya imbis na paniwalaan mo ko, nagalit ka na at ayaw mo nang lumapit ulit sa akin. Bigla ka na lang lumayo. Tama ba yun? Hindi mo man lang kinuha yung side ko. Galit ka pa ba? Hindi na. Miss na nga kita eh. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Hayaan mo, Ian. Hindi na yun mauulit. Salamat, mahal ha. Saan ka ba pupunta? Doon sa part-time job ko, kukunin ko sana yung last payment ko. Ay, halika, samahan mo ako. Tapos mag-snack tayo. Sige. Nay, ako na lang po yung bahala magugas ng mga pinagkainan nang makapagpahinga na kayo. Oh, mukhang maaliwalas na ang mukha mo, anak. Nagkabati na siguro kayo ni Ian, ano? Opo, Nay. Maliit na bagay lang naman po yung pinag-awayan namin. Hindi naman po kami makakapaghiwalay ng ganun-ganun lang. Marami po kaming pangarap sa buhay, Nay. Pareho namin gustong makatulong sa mga pamilya namin. At yun ay sa paraan na magkasama pa rin kami hanggang sa huli. Sana nga ay pareho kayong magsumikap sa buhay, anak. Para din yun sa kinabukasan ninyong dalawa. Ako naman ay tiwala sa'yo. Kung saan ka magiging masaya ay doon din kami ng tatay mo.
Salamat po, Nay. Ay, siya nga pala, Nay. Bukas po pagkatapos ng graduation, may inihandang simpleng party ang professor namin. Pupunta po kami ni Ira doon. Kaya, wag na po kayo mag-abalang maganda ng masarap na pananghalian. Sa dinner na lang po tayo mag-celebrate, Nay. At bibili po ako ng mapagsasaluhan natin pag uwi ko. O sige anak, hihintayin ka na lang namin sa hapon. Hi Ian! Kumusta? Mukhang seryoso ka sa pagpapaganda at pagpapalaki ng muscles ha. Mukhang tatagal ka na ngayon sa kama. Lorraine, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka na makakabalik dito sa gym? Sa video call na lang tayo nagkikita. Bakit nagbago ka yata ng isip? Well, okay lang ba kung sabihin kong namimiss kasi kita? Wala na ba talagang magagalit? Wala na ba talaga kayo ng girlfriend mo, ha? Yun. Wala na yun. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na ikaw talaga ang gusto ko? Ikaw lang ang nagpapatibok ng puso nitong ano ko. Ikaw talaga? Makapuro salita ka lang, ha? Mapapatunayan mo ba yan, ha? Oo naman. Gusto mo. Ngayon eh. Ano? Teka. Ano yung naririnig ko? Excuse me, Lorraine. Kakausapin ko lang tong kaibigan ko. Ito naman parang Melvin, oh. Bakit ba ang epal mo? Huwag mo nang sirain ang diskarte ko. Alam mo naman matagal ko nang gustong masolo si Lorraine, eh. Ano ka ba naman? Siraulo ka, pare. May lakad tayo ngayon. Di mo ba naaalala? Graduation ni Melanie ngayon. Tapos imbitado tayo sa party nila. Grabe ka naman. Ngayon ko nga lang makakasama si Ira. Huwag mo naman gawin sa akin to, pare. Eh di sumama ka sa kanila. Basta ako, kay Lorraine muna ako magpapakasaya. Pagkakataon ko na to eh, nandyan na oh. Eh paano si Melanie? Hahanapin ka nun. Bahala ka na. Pagtakpan mo ako. Saglit na naman magagalit yun eh. May ikipag-ayos din naman yun sa akin. Sige na. Alis ka lang muna nun. Sige na. Muna na kami ni Lorraine. Ito. Ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Melvin, Oh, sigurado ka bang hindi mo alam kung nasan si Ian? Ang huling sabi niya kasi sa akin kayong magkasama sa gym. hindi. Ang totoo, hindi ko pa nga siya nakikita simula kaninang umaga. Ibig sabihin, magkikita nga sana kami. Pero hindi kami nag-abot. Ganun ba? Nasaan na kaya yun? Pangako pa naman niya sa akin na pupuntahan niya ako agad. Kaso matatapos na yung party na hinanda ni Sir, hindi naman siya nagpunta. Ay naku, nasaan ka na ba, Ian? Happy anniversary, mahal! Ang bilis ng panahon, ano? 4 na taon na tayo. Eto nga palang regalo ko sa'yo. Buksan mo na. Sigurado magugustuhan mo yan. Happy anniversary, mahal ko. Grabe, no? Sino ba ang mag-aakalang matitiis mong makasama ang isang katulad ko? Salamat dito sa regalo, mahal, ha? Kaya mo, babawi na lang ako sa susunod. Alam mo namang kakaresign ko lang sa trabaho, di ba? Balik na naman ako sa dati. Parakit-rakit lang, patambay-tambay. Okay lang yon. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. Yung alam ko lang na mahal mo ako, masaya na ako doon. O sige na, buksan mo na yung regalo ko. Sige. Teka, ano kaya nasa loob ng paper bag? Grabe ka naman makapag-tape. Uy!
Cellphone to, mahal ah. At latest model pa. Ako, mahal. Di ba nakakaya sa'yo na ganito kamahal ang regalo mo sa akin? Grabe ka naman. Pero salamat, mahal ha. Ganda nito. The best ka talaga, pakis nga. Salamat naman na gustuhan mo. Hindi naman luho yan. Magagamit mo yan. Lalo na't one week ka na rin walang ginagamit na cellphone. Nahihirapan na nga tayo sa communication eh. Namimiss pa kitang kausap pag hindi tayo magkasama. Kaya yan ang naisip kong ibigay sa'yo. Grabe, gustong-gusto ko talaga to, mahal. Salamat talaga ha. Hayaan mo. Promise, dodoblihin ko ang sipag ko ngayong taon. Sisikapin ko makahanap ng regular na trabaho at umasenso. Hindi lang para makabawi ako sa'yo, kundi para makapag-ipon na rin ako para sa future nating dalawa. Alam mo, mahal, pangarap ko kasi ang mabigyan ka ng magandang buhay. Pati na ang mga magiging anak natin. Anong sabi mo, Ian? Sigurado ka bang ibibenta mo tong cellphone na regalo sa ni Melanie? Grabe, ang lakas ng amats mo. Hindi ka na talaga nahihiya sa kanya, no? Huwag ka na nga makialam. Basta ibenta mo na yan doon sa mga kakilala mo. Brand new pa yan, pre. 2 araw pa lang yan. Di pa nagagamit. Kompleto na rin ng accessories niyan kasama yung box. Ayoko sanang ibenta kaso kailangan ko ng pera dahil magkikita ulit kami ni Lorraine eh. Alam mo namang magastos ang babaeng yun. Ayan! Pag kay Lorraine, gumagastos ka. Pero kay Melanie, kahit candy, hindi mo mabigyan. Grabe ka. Kahit sobra-sobra na ang utang mo sa kanya. Teka. Bakit parang sinisermonan mo yata ako ha, Melvin? Para sabihin ko sa'yo, mas maraming naibigay si Melanie sa akin na kusalan niyang ibinigay ha. Hindi ko hiningi. Siya ang may gusto nun na ibigay sa akin. Paano nga, mahal na mahal ka nung tao, tapos niloloko mo pa? Paano kung hanapin niya yung cellphone na ibinigay niya sa'yo? Sus, madali lang yun. Eh di sasabihin ko sa kanyang ninakaw. Magagalit man yun, saglit lang naman. Saka, may luma pa naman akong cellphone eh. Buo pa yun. At hindi naman talaga sira tulad ng alibay ko. Basta nga, huwag ka na ng epal. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Oo na. Melanie, ano bang ginagawa natin dito sa motorcycle shop? Huwag mo sabihin bibili ka ng motor, ha? Eh, alam ko na. Nag-increase yung sahod mo dahil naging assistant supervisor ka na. Pero may ipon ka na bang ganong kalaki para makabili ng motor? Gagi, syempre hulugan lang, no? Pangarap kasi ni Ian na magkaroon ng sariling motor. Para hindi na siya nahihirapang sunduin ako. Nakikihiram lang kasi ng motor yun sa tito niya eh. O kaya nagkukommute lang kami minsan. Ang mahal ng pamasahe kaya ngayon. Sus! Sure ka ba sa gagawin mong yan, ha? Aba, swerte naman talaga ni Ian sa'yo, no? Kabibigay mo lang sa kanya ng brand new cellphone nung anniversary nyo. Bagong motor naman niya yon. Baka talaga, Melanie. Wala akong masabi. Ano ka ba, no? Kami din naman nagagamit niyan eh. Saka mabuti na rin yung may naipundar kami bago pa magpakasal. Kasal talaga? I hope lang na sa panahong yon, may trabaho na yan jowa mo. Para naman hindi buong pamilya niya yung nakaasa sa'yo. Ay, sorry ah. Hindi talaga ako boto kay Ian, friend. Pero dahil mahal mo siya, push na. Ikaw talaga, Iraw. Basta, salamat sa suporta mo ha. Halika na. Tumingin na tayo ng motor na bagay kay Ian. Sige, bilisan mo pumili ha. Pagkatapos natin dito, samahan mo ako sa bahay. Manood tayo ng PBA game sa Arena Plus. Arena Plus? Official partner yun ng PBA dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, fan na fan ka pa rin ng basketball ha? Naman. Kaya mag-download ka na rin ng Arena Plus app, no? Para may mapaglibangan ka naman ng iba. Hindi puro si Ian ang iniisip mo.
Nakakainis naman, oh. Nakahanap nga ng buyer ng cellphone si Melvin kaso 3 gigs naman. Pambihira. Paano yan? Baka kulang pa rin ng pera ko. Nako, kailangan ko mag-isip ng paraan ngayon. Oh, Ian. Bakit para yatang lalim ng iniisip mo? Iniisip mo ba kung paano ka magkakaroon ng matinong trabaho? Aba, mahirap pag-isip at magkaroon ng matinong trabaho kung wala kang gagawin kung hindi awayan ang nagiging boss mo. Tay, ginagawa ko naman ang makakaya ko eh. Nakakainis lang talaga yung mga taong matataas ang tingin sa sarili. Isidro, ano ka ba naman? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan sa anak mo. Hindi naman niya tayo pinapabayaan ah. Ang sabihin mo, hindi tayo pinapabayaan ni Melanie. Aba, Celia, nabubuhay ang anak mo sa kahihingi sa nobya niya. Nagkakapera siya at nagkakaroon ng mga bagong gamit dahil binibigyan lang siya ni Melanie. O ano naman? Si Melanie naman ay mabait na bata. At isa pa, magiging pamilya na rin natin siya. Mabuti na yung masanay siyang tumutulong sa atin. Nay, tay. Tama na. Lalong sumasakit ang ulo ko sa inyo eh. Sige na, lalabas na muna ako para hindi puro ako na lang ang nakikita nyo. Ay. Pinoproblema ko na nga ang pakikipagkita kay Lorraine. Dumadagdag pa ang mga magulang ko. Ano kaya ang pwede kong gawin para magkapera agad? Alam ko na. Teka, tatawagan ko si Melanie at magpapaawa muna ako sa kanya. Tumatawag si Ian. Bakit kaya? Namiss niya siguro ako kagad. Hello? Napatawag ka? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Busy ka ba? Kahit naman busy ako, basta para sa'yo, always available. Ano ba yun? May problema ka ba? Meron nga. Ano ba to? Hindi ko talaga dapat sasabihin sa ito eh kasi nahihiya ako eh. Ano ba yung problema? Alam mo, yung ano kasi, yung lola ko kasi, yung nanay ni tatay, may sakit pala at malapit ng mamaalam. Sana nga eh, kahit ako man lang ang makapunta, yung makadalaw, makapag-abot ng tulong sa pamilya namin nandun sa kanila. Kaya lang alam mo naman na mahirap ang buhay ngayon. Wala akong trabaho. Nagbabaka sakali lang sana ako na baka mapapahiram mo ako, mahal. Ganun ba? Saan mo ba pupunta ng lola mo? Kawawa naman pala. Sa Cavite. Bali ako na lang ang pupunta ron. Ikaw lang mag-isa? Gusto mo samahan kita? Ay, hindi na. Huwag na, mahal. Ako na lang. May istorbo pa kita sa trabaho mo eh. Di ba, importante sa'yo ang trabaho. Di ba, kaka-promote mo lang? Magkano nga palang kailangan mong pera? Mahal. Baka may 10,000 ka dyan. Pagsisikapan ko na lang na maibalik agad, promise. 10,000? Ang laki naman palang halaga ng kailangan mo. Hindi ba dapat tumulong lang kayo kung ano yung makakaya niyong ibigay? Paano kung walang-wala ka? Siguro naman maiintindihan niyo ng mga kamag-anak niyo sa Cavite. Mahal, nangangailangan nga sila ng tulong eh. Umaliit na halaga lang yun. Bakit pa sila magsasabi sa amin? Kaya nga nagbabakasakali ako na baka matulungan mo kami sa problema namin ngayon, mahal. Malayo pa kasi ang araw ng sweldo ko eh. Wala na akong malaking cash dito. Kailangan ko din ng pera ngayon dahil
Due date na ng bill namin sa kuryente. Bihira naman yan. Nagsabi ako ng problema pero nagsabi ka rin ng mga alalahanin mo. Ito na naman ba tayo? Pag-uusapan na naman ba natin ang pamilya mo na nakaasa palagi sa'yo? Kaya tayo nahihirapan bumuo ng mga pangarap kasi hindi ka nila mabitiwan eh. Eh paano pa nagpakasal na tayo? Mas uunahin mo pa ba sila kaysa sa akin o sa mga magiging anak natin? Sige nga. Kung wala ka maitutulong sa akin, okay lang. Kalimutan mo na lang nagsabi ako sa iyo ng problema. Bye. Teka! Ay, pinatayan kagad ako ng cellphone. Ganun na ba kasama ang ginawa ko para magalit siya kagad? Iyan, anak. Lumabas ka dyan at may bisita ka. Magmadali ka. Ha? Tay? Sinong bisita? Basta, halika sa labas. Tingnan mo kung sino ang nasa bakuran natin. At tingnan mo kung anong dala niya. Lo? Sino ba yun, Tay? Sino pa? Eh di ako. Surprise! Oh! Ano to, mahal? Teka. Teka lang ha. Regalo mo to sa akin? Motorsiklo to, mahal ha. Bagong modelo pa. Mahal, sigurado ka ba? Oo naman! Para meron ka ng service. Tsaka para may service na rin tayo. Ano, nagustuhan mo ba? Alam ko matagal mo nang gustong bumili niyan. Sana nagustuhan mo. Oo naman! Siyempre magugustuhan ko to. Bakit ko to tatanggihan? Grabe! Napakaganda! Mahal, the best ka talaga. Tama na! O siya, sige na, paandarin mo na. Dala ko na rin pala yung perang hinihiram mo. Sana hindi ka nagalit sa akin, ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ikaw talaga, oh. Grabe. Ang bait-bait mo, mahal. Kaya mahal na mahal talaga kita, eh. Hello? Ira? Melanie, nasan ka? Hindi ka ba papasok ngayon sa opisina? Papasok ako pero half day lang ako today. Papunta kasi ako sa bahay nila Ian eh. Aalis kasi siya mamaya papuntang Cavite. Dadalaw dun sa lola nilang malubhan ng sakit. Nagigilty nga ako at hindi ako kasama eh. Kaya eto, magpapadala na lang ako ng mga pwedeng ipasalubong doon. Ay, Hanep. Sobrang maalalahanin mo talaga, no? Wala na akong masabi. Basta, pumasok ka mamaya ha. May presentation tayo at hindi pwedeng wala ka doon, okay? Hindi ako pwedeng magkamali. Yung mabilis na motorsiklo nag-overtake sa amin, motor yan ni Ian. At kahit nakasuot siya ng helmet, alam kong siya yung nagmamaneho. Pero kung si Ian nga yun, at yun ang motor na binili ko, bakit may angkas siyang babae? Sino yung babaeng yun at saan sila pupunta? Melanie, hello? Nandiyan ka pa ba? Bakit hindi ka na nagsasalita dyan? Okay ka lang ba? Oo, Ira, okay lang ako. Mag-usap na lang tayo mamaya ha. May aasikasuhin lang ako. Manong, yung motor na nag-overtake sa atin kanina, pakisundan mo nga. Kailangan ko lang malaman kung saan sila pupunta. Ay, ang aga natin dito. Hindi masyadong sosyal pero pwede na rin kung maghapon lang naman tayong magkukulong at mag-e-enjoy. Ay! Wow, ano ka ba iyan? Huwag mo nga muna akong yakapin. Kadarating lang natin dito ah.
Gigil na kasi ako sa'yo kanina pa eh. Miss na kasi kita, Lorraine. Kung hindi ko pa na ibigay yung pera na kailangan mo, eh, hindi ka pa magpapakita sa akin. Ikaw naman, oh. Kaya ngayon kasama na kita. Susulitin ko ang bawat minutong makakasama mo. Sandali naman. Relax lang, okay? No wonder, halos pasibatin mo sa bilis ang motorsiklo mo. Pero in fairness ang ganda ng motor mo. Nag-enjoy ako sa pagsakay doon. Oo, masarap talagang sakyan ang motor ko. Pero meron pang mas masarap sakyan kaysa dito. Maniwala ka sa akin. Halika at ipapakita ko sa'yo. Sandali lang! Ano ka ba? Yung susi ng motor mo. Kunin mo muna dun sa labas. Hindi ba naiwan mo? Kasi nagmamadali ka eh. Hayaan mo na yun, may CCTV naman sa parking area at isusunod naman dito ng bellboy yun. Mas importante ka sa akin at yung gagawin natin, kaya humanda ka. Baka mo ko hilahin! Tara na tayo. Uy, may nag-doorbell. Wait lang Baka yung bellboy na yan, bit-bit yung susi ng motor mo. Kunin mo kaya muna. Visit na bellboy to. Storbo. Diyan ka lang, ha? Melanie? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, Ian, anong ginagawa mo rito? Ano sabing ginagawa mo rito sa motel? Akala ko ba pupunta ka sa Cavite, ha? At sino tong kasama mong babae? Sino? Wala akong kasama. Ano ka ba? Anong wala? Tanga ba ako, Ian, ha? Umalis ka nga dyan sa pintuan, ha? At papasukin mo ako! Visit ka! Mabuti na lang nasangulan kayong bellboy. Walang niya ka, Ian. Ako ginagawa kong lahat para sa'yo kahit nagmumukha na ako sugar mommy mo. Tapos ito lang ay gaganti mo sa akin. Visit ka, Ian! Nasaan na sabi ang babae mo? Nasaan na? Baby! Ano pang ingay yan? Halika na dito sa kama. At... Teka, bakit nandito yung ex mo? Anong ex ang sinasabi mo dyan, ha? Haliparot ka! Halika nga dito! Excuse me, anong haliparot? Girlfriend ako ni Ian. Baby, bakit mo ba pinapunta yung babaeng yan dito? Ayoko ng threesome, no? Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Ang laswa-laswa mo? Ang laswa niyong dalawa, mga baboy kayo! At ikaw, babae ka! Napakakati mo para pumatol sa nobyo ng may nobyo! Itong bongga sa'yo! Ano ba? Yung bongga! Busit ka, babae ka! Ako yung girlfriend ni Ian! Ex ka lang niya! Boring ka daw kasi, kaya kayo nag-break! Bitiwan mo ako! Leche ka! Boring pala, ha? Etong sa'yo kakalbuhin talaga dito! Ay! Nasasaktan ako! Ano ba? Ano ba, Melanie? Huwag ka mag-scandal dito! Huwag ka mag... Tama na! Huwag ka mag-away dito! Sumusobra ka na, ha? Ako pa talaga sumusobra? O ikaw? Grabe ka! Nanghiram ka sa akin ng pera dahil pupunta ka kamo ng Cavite para dalawin ng lola mong malubhan ang kalagayan. Ito bang babae na to, ha? Ito ba ang lola mo, ha? Siya ba? Tama! Malubhan na nga ang kalagayan niya. Actually, malubhan na kayong dalawa. Malubhan mga pag-iisip ninyo. Tama na! Mag-usap na lang tayo mamaya, please! Mag-usap mamaya? Dahil ano? Dahil iniisip mo na patatawarin na naman kita? Ian, kahit ano pang kasalanan ang gawin mo sa akin, grabe ka na. Ang kapal-kapal ng mukha mo para lokohin ako. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Hindi ako nakinig sa lahat ng masasamang bagay na narinig ko tungkol sa'yo dahil mahal kita. Ibinibigay ko lahat ng hinihiling mo dahil sabi mo kailangan mo yon. Pinili ko yung motor na gusto mo. Service dapat nating dalawa yun eh. Pero ibang babae ang iniangkas mo. Nagkamali lang ako minsan, isusumbat mo na sa akin ang lahat. Hindi ako nanonumbat, Ian. Ipinapaalala ko lang ang lahat sa'yo dahil naaalala mo lang naman ako kapag may kailangan ka sa akin. Sige, sabihin mo nga sa akin, Ian.
Minahal mo ba talaga ako, ha? O mahal mo lang ako dahil sa mga kaya kong ibigay sa'yo? Tumigil ka na, Melanie, sa mga kadramahan mo. Pwede ba? Sige na. Mag-usap na lang tayo mamaya. Lorraine, baby. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Misunderstanding lang to. Misunderstanding? Sinaulo ka? Sabi mo wala kang sabi kaya tumagal tayo ng 3 taon eh. Sinungaling? Ayoko na! Magsama kayo ng boring mong girlfriend! Lorraine! Lorraine, sandali! Melanie, pag-usapan naman natin to. Ayoko na, Ian. Ayoko na! Melanie, tama na yung pag-iyak. Nag-aalala na sa'yo yung buong pamilya mo. Ang kapal naman kasi ng mukha ni Ian, Ire. Saan ba ako nagkulang sa kanya? Ibinigay ko naman ang lahat, pero kulang pa rin. Niloko pa rin niya ako at pinagpalit sa iba. Ang masakit pa nun, 3 taon na pala niya akong niloloko. Nung makita ko silang magkasama ng babae niya, nanikip po ang dibdib ko. At nanginig ang katawan ko sa galit. Sakit. Friend, wala kang pagkukulang. Sabi ko nga sa'yo, diba? Sumobra ka na eh. Sobra-sobra yung pagmamahal mo. Sana noon pa lang nakinig na ako sa inyo ni Nanay. Sobrang nabulag kasi ako sa pagmamahal ko kay Ian. Akala ko siya na talaga. Nagtiwala ako ng gusto sa kanya. Kaya ngayon ito, sobra ako nasaktan sa panloloko niya sa akin. Sige na, iiyak mo lang yan. Pero sana, matauhan ka na. Maraming ibang lalaki dyan na mas deserve sa pagmamahal ng isang katulad mo. Nandito lang kami ng pamilya mo para laging sumuporta sa'yo. Oh, Ian. Ano ba nangyayari sa'yo? Lalo na yatang nawala ng direksyon ng buhay mo. Abay, nahuli pala siya ni Melanie na may ibang kasamang babae sa motel. Sigurado akong nakipagkalas na sa kanya ang nobya niya. Si Raulo kasi. Hindi na nahiya kay Melanie. Ayan, mukhang hindi na talaga siya babalikan. Nay, Tay. Matagal ng kaibigan lang ang tingin ko kay Melanie. Hindi lang talaga ako makatsyempo na makipag-break sa kanya dahil madalas tayo humihingi sa kanya ng tulong eh. Si Lorraine talaga ang gusto ko. Nako, ano ba naman ang mapapala mo sa Lorraine na yon? Ayan nga't hindi ka rin kinikibo. Ay nako anak, kung ako sa'yo, suyuin mo na ulit si Melanie at makipagbalikan ka na sa kanya. Huwag mo nang hintayin na kunin niya yung motor sa'yo na binigay niya at lahat ng mga gamit na ipinundar niya para sa'yo. Nako, Ian, wala dito yung kaibigan ko. At kahit nandito siya, hindi ka rin niya kakausapin. Nakikiusap naman ako, Iraw. Gusto ko lang magkausap kami ni Melanie. Ayaw niya kasi akong harapin sa bahay nila eh. Ay, nako. Deserve mo yun, no? Manloloko ka kasi. Kyra, ako na bahala dito. Pero, Sige na, okay lang ako. sige. Mahal, salamat naman kakausapin mo na ako. Miss na kita eh. Siya nga pala. Ito, may dala akong bulaklak para sa'yo. Ayoko ng bulaklak mo. Hindi naman ako sanay na binibigyan mo ako niyan eh. Sanay ako
na ako yung bigay ng bigay sa'yo. Kasi, bukod sa hindi mo kaya magpundar para sa iyong sarili, dahil tamad ka, palahingi ka talaga't palaasa. Pas na ako sa mga taong katulad mo. Dahil ngayon, uunahin ko muna yung sarili ko tsaka yung pamilya ko, kaysa sa ibang tao. Ibang tao na mahal lang ako dahil may kailangan sa akin at hindi naman talaga pinahahalaga ng damdamin ko. Tulad ng ginawa mo sa akin, hindi ba, Ian? Kaya mo akong saktan at gamitin ng paulit-ulit nang hindi ka nagigilty. Dahil hindi mo naman ako talagang mahal eh. I wonder kung minahal mo nga ba talaga ako? Teka, bakit ba babalikan mo pa ako? Eh di ba yung Lorraine naman ang gusto mo? Siguro kailangan mo na naman ng pera, no? O natatakot ka lang na baka bawiin ko lahat ng binigay ko sa'yo. Katulad niyang suot mo ngayon. Mula ulo hanggang paa, ako ang nagbigay niyan sa'yo. Sa bagay, ikaw ang priority ko noon dahil kahit nga mumurahing damit, hindi ako makabili para sa sarili ko. Puro ikaw lang kasing iniisip ko eh. Ang malas ko lang dahil nabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko nakita kung gaano kabulok ang pagkatao mo. But now I know. Mahal, ano ba yung mga sinasabi mo? Inaamin ko naman na nagkamali ako eh. Pero minsan lang naman yun. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, mahal oh. Magbabago na talaga ako, promise. Iniwan mo ako eh. Paano nga mga pangarap nating dalawa? Pangarap natin? O baka pangarap mo para sa sarili mo? Wala nang ganon, Ian. Natauhan na ako. Kaya sorry. Tapos na tayo.